I am Angela Lillianer. Welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa pag-assemble ng collar sa Tuesday and Thursday uniform. So, cut natin yung pinakadulo sa may dugtungan sa V-shape. Doon sa kinat natin, itagpi natin yung both sides, yung left and right side. Tapos doon natin simulan yung sukat para sa collar. So, dahil pinagtagpi natin to, ito ay two sides na yung left and right. So, half lang yung gagawin nating sukat. Handa tayo ng crinoline, yun ang gagawin nating patigas ng collar. Yung pagka-curve niya, ang lalim ng curve is 1 inch. Pagkatapos natin maiguhit yung curve sa deepness, sukatin natin yung 1/2 ng neck hole nung sa may collar plus 1/2 inch or 1/4 inch para sa sewing allowance. Yung lapad naman is 1 3/4. Pero dapat ang malinis na sukat niyan kapag natapos is 1 inch lang. So 1 3/4 yan kasi meron tayong allowance dyan sa tahi. Dapat naka-curve siya yung form ng collar kasi kapag straight lang yan siya, hindi siya makuha ang proper form sa design kasi yung pagka-standing ng collar niya hindi straight, may curve yun siya. Pagka-straight yung kinat mong collar, hindi siya makukuha yung design kasi iba yung standing ng straight. Patulis siya, hindi siya aayon sa curve ng neckline. Patulis yung pagka-standing niya, hindi siya katulad sa ginagawang design niya, original. So pagkatapos natin yan makat, itahi na natin siya sa tela. Double natin yung tela tapos itahi natin yung sa upper part saka sa side. Bawasan natin yung pinakadulo kasi para hindi siya kakapal kapag binaliktad na. Cut natin yung sobra na tela pero wag nyong isagad-sagad. Dapat may allowance siya na 1/16 para hindi mag-shortage yung tela kapag binaliktad na. Tapos apakan natin yung sa may side na wala siyang crinoline. Apakan natin siya ng 1/16 para hindi siya lumuluwa kapag tinahi na natin. So, tapos dyan, ibaliktad na natin siya. Pero kung meron kayong manipis na yung fuse na crinoline, mas maganda yung side na walang crinoline na nilagay ko dyan. Mas maganda kung dikitan siya ng fusible na manipis para madali siyang i-manage kapag tinahi. Kasi naubusan ako ng manipis, hindi ko na yan nilagyan. Yan na lang yung makapal, diretso ko nilagay. Then katulad ng ibang mga tinatahi natin, kunin natin yung pinaka-center, tapos yung sa body at sa collar na itatahi natin, dapat naka-align yung bawat center nila para mag-balance siya pagka natapos na. Observe nyo lang kung paano ko siya kinumpuni para masubaybayan nyo, tapos gayahin nyo na lang. Yung nakapailalim, mga 1/2 yung ipinakagat ko sa tahi. Yung tahi niya hanggang sa shoulder lang, yung sa back part. Di mo na natin yun itahi. Yung sa yung sa side lang muna sa may harapan. Pero kung meron kayong apuro, dire-diretso na yan. Pero dyan kasi wala akong nilalagay na apuro. Yung diretso na ng collar lang yung nilagay ko. Yung apuro ang sinasabi ko na pinaka-easiest way na dali siyang tahi yung collar, lalo na sa mga beginners. Sa dulo nitong video, yung sa Wednesday, doon ko inilagay yung paano i-cut yung apuro or facing. Nasa dulo ng video. So, dapat ang nakaharap sa tela or nakadikit sa body, yun ang yung may patigas, yung crinoline. Kasi hindi ito yung trobinized collar, standing collar lang siya. Dapat siya yung magkitang malinis. So, yung dikit natin dyan yung sa may patigas.
Tapos yung walang patigas, yun ang i-fold natin sa likod para maitago yung mga messy part. So, dyan, wala kasi yung patigas, mas mahirap siya i-manage kasi pag may patigas, pwede natin yung tahi una, tapos diretso na siya fold. Diretso na siya tahi, hindi na siya necessary i-fold. Pero dyan kasi, wala siyang patigas, kaya dapat i-fold siya para malinis siya. Tingnan kapag matapos na siyang itahi. Kung tulad niya na wala siyang patigas, dapat tahian nyo yung pinaka-edge ng tela. So, mga 1/4 inch tulad niyan, kung i-zoom in nyo, makikita nyo yung tahi. Para ma-hold yung mga dulo ng tela, hindi siya ma-stretch. At yun ang dahilan kaya mag-i-excess yung size ng measurement niya para siyang nadagdagan kasi na-stretch yung tela. So, ang paraan sa pag-stable ng measurement, dapat tahian siya ng mga 1/4 or 3 inch sa dulo. Pagka umabot kayo sa dulo, kung tingin nyo parang may sumobra, ibaliktad nyo siya, katulad niyan. Tapos, itahi para mas magiging flat yung finish na. Kasi, curve kasi siya, may mga part ng tela na bias yung handag ng tela. Then, yung mga facing sa harap, i-attach na natin siya doon sa may shoulder, tapos sa may armhole. Yung maiayon din siya sa may harapan. Pero kung meron kayong facing sa likod, dire-diretso naman yan yung facing sa harap, idugtong natin, tapos connect na siya sa kabilang side. Attach natin yung likod sa magkabilang side sa facing sa harap. Tapos iipit na yung collar. Yun ang paraan kung may facing sa likod. So itong ginagawa natin, wala yung facing sa likod, sa harap lang. Kaya yan yung nasa tutorial natin. So ganito yung itsura na apuro sa likod. Pero itong pinakita ko sa Wednesday uniform ito. So depende na sa inyo kung gaano kalaki yung i-cut ninyong apuro, pero tama-tama lang na dapat hindi siya luluwa. Ito yung sa harap. Dugtong natin yan sa likod. Yung facing niya, abot siya hanggang sa may armhole kasi mas maganda kasi ang outcome niya pagka abot sa armhole. Tapos, ito kasi Wednesday, ito wala siyang collar. So, attach muna natin yung body sa apuro or facing. Saka natin siya i-attach dun sa likod. Kasi iba yung process sa may collar kasi para maapakan natin yung sa may likod na part sabay-sabay para hindi siya luluwa. Yung sa may collar kasi is no need na siya apakan kasi meron siyang collar na stopper para sa likod. So ito, kapag may collar pareho ng Tuesday at saka Thursday, so dapat facing to facing yung attachment natin, front and back, at saka body, likod at harap, bago natin siya iipit ang collar. So sa Wednesday, iba yung paraan. Likod tapos facing, so front saka facing, bago natin siya i-attach. So, sa Thursday at saka Tuesday, dito kasi natin siya iipit yung collar. Kaya dapat hindi siya maka-attach muna ito. Ito na yung body. Tapos ito yung facing. Pinagdikit natin para i-assemble na. So, ito yung hindi pa nadikit. Ito yung sa back part. Then, ito yung sa front part. Idikit natin yan. Nakapin at ready na itahi. Sa pagdugtong natin, dapat naka-align yung facing at saka yung body part. Para pagka nakakonect na yung back at saka facing, daanan natin siya ng tahi 1/16. Nakaayon lang siya. Then, ibuka natin yung dugtungan sa shoulder para mag-flat siya bago tahian ng 1/16 sa
facing na part, hindi yung sa body. Para malinis siya yung body, yung facing lang ang tahian natin. Purpose nyon para hindi siya uusli kapag natapos na siya. Tapos yung sa may shoulder, mag-flat na yan pagka nadaanan na siya ng tahi na 116. Tulad nito, yan yung tahi, yung sa facing na part yung, lang yan yung tahi, hindi sa harap. So itong sa shoulder, yung sa likod na part at sa kaharap, so i-fold natin yan at itahi. Para flat lang din siya at stable bago natin yan siya i-edging ang bawat sides. Ayan, at pinagdikit na natin yan sa tahi. Flat na yan siya at stable na yung facing sa front and back. Ready na yan siya i-edging. Tapos dyan sa side sa edging, idaanan natin yung edging machine para malinis. Ito yung hindi pa na dikit. So idikit din natin yan katulad dito sa kabila. So pagkatapos niyan, idikit natin yung kabila, i-edging na natin yung bawat sides. At i-assemble na rin natin yung ibang parts pa sa blouse. Ito yung sa may hidden buttons. Bago natin yan itahi, i-insert pa man natin yung design niya sa may lower waistline. Another day, another learning. Like and subscribe for more videos like this.